And nakikita natin na naghihilom yung mga sugat nyo, guys, nakaka-recover kayo. Ito, guys, nakikita natin na nag-improve din yung kalusugan ng iba sa inyo, mga kapiksi. Comment down below if naka-resonate kayo. Kung may mga health problems kayo. Pero, guys, that is something na wag nyong, take for granted, no? Kailangan magpa-check up kayo, guys, no? Kung meron kayong mga nararamdaman, syempre, kailangan magpa-konsulta sa mga manggagamat, guys. Wag nyo silang iti-take for granted. Sila yung may mga karampatang lunas sa mga pinagdadaanan nyo, sila yung makakapag-diagnose, no? So make sure na kumonsulta kayo, but this is a good sign na Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong March to April para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So yung ating No Moon, guys, ngayong March ay sa March 29. Tapos yung next na No Moon naman natin ay sa April 27, mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan. And unahin natin itong moon message para sa inyo, guys. Close up natin. Ayan. So yung first message para sa inyo, guys, your commitment is being tested, mga kapiksi. So ibig sabihin nito, guys, gaano kayo ka-committed, no, sa mga dreams nyo, sa mga pangarap nyo sa buhay, dun sa mga bagay na gusto nyong marating or ma-achieve sa buhay nyo, mga kapiksi. It's not that the universe is testing you, pero it's more on test para sa sarili mo, no? Kung mag-give up ka ba, kung susuko ka ba, kapag hindi ka nakakita ng movement sa iyong physical reality, or kung mag-i-stick ka ba dun sa mga goals mo kahit na may mga problema or may mga challenges, or kahit na hindi ka agad-agad nakakakita ng positibong resulta sa iyong physical reality. So gaano ka ka-committed? Tanong mo yung sarili mo, guys, kasi ikaw lang din naman yung makakasagot niyan. And it's okay na magbago tayo ng mga gusto kasi of course we're humans, guys, diba? May mga times na nag-iiba talaga yung gusto natin, nagpapalit yung isip natin, mga kapiksi, no? So, and normal yun, okay lang yun, mga kapiksi. But yung mga big dreams mo in particular, diba, gaano mo siya kagustong makamit sa buhay mo, okay? So, attune to the moon, guys. I am committed to my dreams and move towards them with confidence, okay? So, i-comment nyo na rin yan, guys, sa comment section. I am committed to my dreams, okay? Palagi nyo yan sabihin para ma-encourage kayo na talagang you stick to your dreams no matter what, guys, okay? Additional meanings for this card, guys. The answer to your question is yes, but not yet, okay? So, yes, palagi, mga kapiksi. Pwedeng hindi pa ngayon, pero dadating din yan. Kailangan mo lang maging mas committed and mag-persist talaga. Ano ibig sabihin? Walang sukuan, walang give up, diba? Stick to your dreams, mga kapiksi, hanggang sa makakita kayo ng movement, no? Kasi there's always movement, guys, behind the background. Sometimes lang hindi natin nakikita. Kaya importante na huwag kayong susuko. Alright? You're halfway to your goal. Ibig sabihin nito, guys, no? Malapit na, malayo pa, pero malayo na. Yung sinasabi natin ngayon, malayo pa, pero malayo na. Ibig sabihin, pwedeng malayo pa kayo dun sa goals nyo, dun sa desires nyo, dun sa dreams nyo, pero malayo na yung nararating nyo sa buhay. Malayo na yung lakbayin nyo, diba? From where you originally started, yung sa simula, guys, na nagsimula kayo, kahit pa paano may progress na kayo. So, wag kayong mag-give up kasi sayang naman yung mga effort nyo, mga kapiksi. Okay? And sometimes we just need to realize how much we want something. Kailangan lang natin ma-realize, no, kung gaano natin kagusto yung isang bagay sa buhay natin. Kasi yung iba tumitigil ganyan only to realize na okay, sige, tuloy ko na, gusto ko pa pala to, 'di ba? So yung mga ganun, mga kapiksi. Okay? And kailangan mo lang mag-recommit, no? Just recommit to your goals, guys. Kaya walang susuko, walang mag-give up, mga kapiksi. Okay? Alright?
So, yan yung message para sa inyo guys. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong new moon season. Shuffle ko to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Wow. So napakaganda ng inyong energies, Leo. Kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating moon energy mga kapiksi. Unang-una guys, no, itong mga problema nyo, kasi yung iba sa inyo may mga problema, may mga stress, may mga iniisip kayo, but it's coming to an end soon mga kapiksi, and magsisimula kayo ng panibagong chapter. So this is like endings and new beginnings, okay? Ibig sabihin, di ba kapag parang nagbabasa kayo ng libro, natapos nyo na yung isang chapter na binabasa nyo, and susunod naman, magsisimula kayo ng panibagong chapter. So ganun yung mangyayari sa inyo mga kapiksi. So ito yung mga ending ng mga problema, ending ng mga pagsubok, ending ng mga challenges. Pero syempre may mga lessons na natutunan kayo dyan. So yung mga lessons na yun, yun yung dadalhin nyo dun sa panibagong chapter ng buhay nyo guys, okay? And nakikita natin na naghihilom yung mga sugat nyo guys, nakaka-recover kayo. Ito guys, nakikita natin na nag-improve din yung kalusugan ng iba sa inyo mga kapiksi. Comment down below if naka-resonate kayo, kung may mga health problems kayo. Pero guys, that is something na wag nyong take for granted, no? Kailangan magpa-check up kayo guys, no? Kung meron kayong mga nararamdaman, syempre kailangan magpa-konsulta sa mga manggagamot guys. Wag nyo silang iti-take for granted. Sila yung may mga karampatang lunas sa mga pinagdadaanan nyo. Sila yung makakapag-diagnose, no? So make sure na kumonsulta kayo. But this is a good sign na kahit paano nakaka-recover yung iba sa inyo. At saka sa buhay din mga kapiksi, ito yung bahagi din ng recovery ng buhay nyo, dahil nga yung iba sa inyo, di ba, nagkaroon ng mga problems or mga pagsubok, but makaka-recover kayo unti-unti guys. Especially pagdating sa kaperahan, nakikita natin na yung iba sa inyo talagang sobrang magiging abala kayo, magiging busy kayo. Actually marami kayong guys sa mga negosyante, no? Tsaka yung ibang rumaraket mga kapiksi, as in parang sobrang busy kayo sa mga racket nyo, sobrang abala kayo sa mga pinagkakakitaan nyo mga kapiksi, and more benta, more sales, more kita yung maaari nyong ma-experience dyan mga kapiksi. And this also abundance of love guys. This is abundance of love and happiness. Mapapalitan ng kaligayahan yung inyong mga kalungkutan mga kapiksi. So yung mga, at saka nakikita natin dito na nagtutulungan kayo ng mga pamilya mo para talagang malampasan nyo yung mga pagsubok and challenges. So sobrang swerte ka sa mga kasama mo sa buhay kapiksi, okay? So yan, i-mind nyo guys yan, itong mga recovery na to, itong healing na to guys, abundance of love, at saka yung maraming kita guys, kasi nararamdaman natin yung potential na mag-increase talaga, no, yung inyong kitaan. Ayan, no, even sa love life mga kapiksi, nakikita natin na maganda din yung energy nyo sa love. Sa love mga kapiksi, no, parang feeling ko yung iba sa inyo parang bago pa lang in a relationship mga kapiksi. Meron dito presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So pwedeng may water element ka din sa iyong natal chart, or pwedeng water sign din yung person mo. Pero sa love, especially sa mga bago pa lang na in a relationship, nakikita natin na parang unti-unti yung pagde-develop ng relationship nyo. So samantalahin nyo lang yan guys, huwag nyong madaliin, no, kasi minsan pag madali nakakasawa, di ba?
So, unti-untiin nyo lang yung kilig, mga kapiksi, no? Yung movement everyday, guys. And nakikita rin natin na for some of you naman na matagal nang in a relationship, yun nga yung nagtutulungan kayo sa mga gastusin, nagtutulungan kayo. Parang mutual benefits, mutual take, give and take. Nasa dulo ng dila ako parang give and take itong relationship na to, mga kapiksi. Hindi lang sa romance, pero pati sa finances, mga kapiksi. Nagtutulungan kayo ng person mo para talagang umundad at umasenso kayo. And bahagi na rin ng good karma mo, guys, no? Kaya maganda din or harmonious din yung relationship mo with your partner or specific person, especially kung pinagdasal nyo talaga itong person na to, guys. So just keep on praying para talagang maging harmonious yung relationship nyo with this person, mga kapiksi. Okay? So i-mind nyo na lahat yan, guys, sa comment section, yung mga sinabi ko kanina, recovery, healing, endings and new beginnings, no? Yung mga maraming kita, at saka itong sa relationship, guys, no? Yung harmonious na relationship, i-mind nyo na rin sa comment section, mga kapiksi. So, bubunot lang tayo ng isa pang additional message para sa inyo, Leo. Mother Earth, wow. So, ito, guys, lahat tayo responsible dito, no? Kahit hindi Leo yung zodiac sign nyo, you are called upon to help with environmentalism. So, alagaan natin sa kahit anong paraan na pwede natin gawin para wag na tayong dumagdag sa damage kay Mother Earth, mga kapiksi. Ito'y tahanan natin, kaya kailangan pinag-iingatan natin. So, let's say for example, plantita kayo, napakalaki ng contribution nyo, mga kapiksi, diba? Yung simpleng pagtatapon ng basura, paglilinis ng bahay, ng bakuran, pagtitipid sa kuryente, pagtitipid sa tubig, diba? Lahat ng pwede natin gawin, mga kapiksi, no? Gawin natin para makatulong man lang tayo. Kung lahat tayo collective, no? Kung lahat tayo inaalagaan natin, kung lahat tayo nagsisikap para lang, alam mo yun, maliit na contribution, malaki yan pag pinagsama-sama. Imagine we are 7 billion people, probably more, diba? So alagaan natin si Mother Earth, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Yung mga pinapamind ko sa inyo, guys, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.